Ayoko na siyang makita rito paggising ng bata. Ang isang duming basahan na galing sa estero ay hindi nararapat manatili sa loob ng isang palasyo. Napatigil ang aking kamay sa pag-aayos ng kulay rosas na sapatos ng aking sanggol. Ang boses ni Mama Imelda ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng aming silid. Bit-bit ang isang basong gatas na balak ko sanang inumin para lumakas ang aking katawan. 12 oras pa lamang ang nakalilipas mula nang ilabas ko ang aking anak sa mundong ito sa pamamagitan ng isang masakit na operasyon. Ngunit tila nakalimutan na nila na ako ay isang taong may nararamdaman din. Sumilip ako ng bahagya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko si Caspian, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, na nakatayo lang doon at nakatitig sa bintana habang pinapanood ang bagsak ng ulan. Umaasa akong magsasabi siya ng kahit anong salita para ipagtanggol ako. Umaasa akong sasabihin niyang, "Mama, asawa ko si Tatala. Siya ang ina ng anak ko." Pero ang tanging narinig ko ay ang mabigat niyang buntong hininga na tila ba ako ay isang malaking pasanin na gusto na niyang bitawan. "Sigurado ka ba sa mga litratong ito, Ma?" Mahinang tanong ni Caspian. "Hindi nagsisinungaling ang ebidensya, Caspian. Habang nagpapakapagod ka sa kumpanya, nakikipaglandian ang asawa mo sa kanto ng nabutas kasama ang dati niyang kasintahan. Huwag mong hayaang madumhan ang pangalan ng mga Villamor ng isang babaeng walang utang na loob." Inilapag ni Mama Imelda ang isang makapal na sobre sa mesa. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay dahil bumagsak ito sa makapal na alpombra, ngunit ang gatas na tumapon ay tila kumakatawan sa aking dangal na dahan-dahang niyuyurakan. Pumasok ako sa loob ng silid, nanginginig ang buong katawan. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding hapdi sa aking sariwang tahi sa tiyan. "Caspian, hindi totoo yan," pabulong kong sabi. Halos hindi lumalabas ang boses dahil sa sobrang takot at sakit. "Alam mong hindi ko magagawa yan. Buong buhay ko. Ikaw lang." Hindi tumingin sa akin si Caspian. Nanatili siyang nakatalikod, ang kanyang mga balikat ay tila naging pader na hindi ko na kayang tibagin. Si Mama Imelda naman ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kasuklam-suklam ng ngiti. Bigla niyang hinablot ang aking braso at itinulak ako patungo sa kama kung saan nakahiga ang aking anak. "Huwag mong madumhan ang bata ng iyong mga kamay, Tala," bulyaw niya. Bagamat mahina ang tono ay ramdam ang bawat patak ng lason. "Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito at wala ka na ring karapatan sa batang ito. Anak ko siya." Sigaw ko. Sa wakas ay nakahanap ng lakas. Ako ang nanganak sa kanya. "Caspian, magsalita ka!" Doon lamang lumingon si Caspian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa akin, ngayon ay puno na ng puot at pandidiri. Lumapit siya at iniabot sa akin ang isang pirasong papel, isang kasunduan ng paghihiwalay at pagtalikod sa karapatan sa bata. "Lumayas ka na, Tala," malamig niyang sabi. "Bago ko pa makalimutan na minsan kitang minahal at bago pa kita maipakulong sa pagtatraydor mo sa akin." Bago pa ako makasagot, 2 malalaking lalaki na tauhan ni Mama Imelda ang pumasok sa silid. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at kinaladkad palabas. Sinubukan kong kumapit sa paa ni Caspian, sumubsob ako sa sahig, nagmakaawa, habang umaagos ang luha at gatas mula sa aking dibdib, isang paalala ng aking pagiging ina na pilit nilang binubura. Inilabas nila ako sa malaking mansyon, dinala sa gitna ng malakas na bagyong humahampas sa Manila. Nang makarating kami sa malaking gate, marahas nila akong itinulak palabas. Bumagsak ako sa maputik na kalsada.
Rinig na rinig ko ang marahas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate, ang tunog na tila naghihiwalay sa akin mula sa aking kaluluwa. Naiwan ako doon, nakadapa sa putikan, suot pa rin ang manipis na damit pang ospital. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit walang masasakit pa sa tunog ng iyak ng aking sanggol na narinig ko mula sa ikalawang palapag bago tuluyang sumara ang lahat ng bintana. Ang init ng aking gatas ay humahalo sa malamig na tubig ng ulan, isang sakripisyong tila nawala ng saysay sa loob lamang ng isang gabi. Tumingala ako sa madilim na langit. Ang mga kidlat ay tila humahati sa aking paningin. Sa bawat pagkulog, tila tinatanong ng tadhana ang aking nanlulumong puso. Sa dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dami ng sakripisyong ibinigay ko para maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Bakit sa huli, ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang katapusan ng isang bituing nangarap lamang magmahal? Ang bawat hakbang ko sa maputik na eskinita ng Navotas ay parang isang parusa na walang katapusan. Ang amoy ng bulok na isda at ang malansang hangin mula sa dagat ay humahalo sa amoy ng aking sariling dugo na dahan-dahang tumatagos sa suot kong manipis na duster. Malayo na ito sa bango ng mga mamahaling kandila at sariwang bulaklak sa loob ng mansyon ng mga Villamor. Doon, ako ay itinuring na isang prinsesa sa loob ng isang gintong hawla. Dito, ako ay isa lamang basang sisiw na binalikan ng sariling dumi. Narating ko ang tapat ng aming lumang barong-barong, ang maliit na kubo na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ngunit bago ko pa mahawakan ang kinakalawang na trangka, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Aba, tingnan mo nga naman kung sinong nagbabalik. Ang akala ko ba ay isa ka na sa mga nagpapatakbo ng Manila? Bakit tila mas masahol pa ang itsura mo sa basurang inanod ng bahatala? Si Marites yun, ang aming kapitbahay na ang dila ay mas matalas pa sa gunting. Nakatayo siya sa kanyang pintuan, nakapamaywang habang may hawak na baso ng kape. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pait. Alam ng buong Navotas ang aking pag-alis noon, ang tagumpay ng isang anak dalita na nakapangasawa ng isang bilyonaryo. At ngayon, alam ko na ang aking pagbagsak ang magiging pinakamasarap na paksa ng kanilang tsismis. Marites, pakiusap. Hindi ngayon. Mahina kong tugon. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng kirot sa aking tahi. Isang mainit na hapdi na tila ba may mga buhay na uod na kumakain sa aking laman. Huwag mo akong mapakiusap dyan. Balita ko ay pinalayas ka dahil nahuli kang may kalandian. Akala mo ba ay makakabalik ka rito na parang walang nangyari? Ang lupang kinatitirikan ng dampa mong yan ay hindi na sayo tala. Ibinalita na sa amin na kinuha na yan ng kumpanya ng mga Villamor para sa kanilang bagong proyekto. Wika niya sabay tawa ng mapait. Nanlalamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala ang aking anak at dangal ang kinuha ni Mama Imelda. Pati ang huling piraso ng aking alaala mula sa aking mga magulang ay balak niyang burahin sa mapa. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumaban, ngunit ang aking katawan ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod ako sa gitna ng putikan. Ang aking paningin ay dahan-dahang nagdidilim. Nagising ako sa loob ng aking dampa, nakahiga sa isang manipis na banig na amoy amag. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera sa sulok. Nararamdaman ko ang isang malamig na basahan sa aking noo. Huwag kang malikot, iha. Masama ang impeksyon ng iyong sugat. Kung hindi dahil sa mga dahon ng bayabas na itinapal ko, baka tuluyan ka ng kinuha ng lagnat. Isang boses ang narinig ko mula sa kadiliman. Si Lolo Domeng iyon, ang matandang tawdang-taw na, itinuturing kong pangalawang ama. Sa kabila ng kanyang malabong paningin, ang kanyang mga kamay
ay puno ng karunungan. Inabutan niya ako ng isang tasa ng mainit na sabaw ng malunggay. Lolo, kinuha nila ang lahat sa akin. Hikbi ko, ang aking boses ay basag na basag. Ang anak ko, ang lisensya ko, wala na akong silbi. Napagtanto ko ang bagsik ni Mama Imelda nang maalala ko ang huling dokumentong ipinakita sa akin bago ako itapon. Isang opisyal na sulat mula sa samahan ng mga arkitekto na nagsasabing binawi na ang aking lisensya dahil sa moral turpitude. Ginawa niya akong isang kriminal sa sarili kong propesyon. Sa kabila ng panghihina at mataas na lagnat, tila nagkaroon ng sariling buhay ang aking mga kamay. Kumuha ako ng isang piraso ng uling mula sa tabi ng kalan at dahan-dahang gumapang patungo sa dingding na yari sa lumang kahoy. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nagsimula akong gumuhit. Hindi ito mga palamuti. Ito ay mga linya ng pundasyon, mga anggulo ng pagtitiis, at mga guhit ng isang tahanan na hindi kayang gibain ng anumang bagyo o kasamaan. Ang uling ay naging lapis ng aking paghihiganti. Habang ang pawis ay dumadaloy sa aking mukha, ang bawat guhit ay isang panata. Na balang araw, ang mga kamay na ito, na itinuring nilang madumi, ay siyang magtatayo ng isang imperyo na luluhod sa harap ng kanilang mga gintong tore. Napatigil lamang ako nang marinig ko ang marahas na pagkatok sa pintuan. Ang tunog ng kahoy na tila bababasagin anumang sandali. Tala, lumabas ka riyan, hindi na kami makapaghihintay. Sigaw ni Marites mula sa labas, kasama ang ilang mga lalaking may hawak na mga gamit sa pagbaklas. Sabi ng mga Villamor, kailangang malinis ang lugar na ito bago lumubog ang araw. Wala ka na ng bahay, Tala. Wala ka ng matatataguan. Tumingin ako kay Lolo Domeng. Ang takot ay muling bumangon sa aking dibdib. Saan ako pupunta? Saan ko dadalhin ang aking sugatang katawan at ang aking mga pangarap na uling pa lamang ang anyo? Isang malakas na tulak ang yumanig sa pintuan at sa bawat pagyanig, tila ba unti-unti ring nadudurog ang huling proteksyong mayroon ako sa mundong ito. Habang ang buong kalangitan ng Makati ay nagliliwanag dahil sa mga malalaking paputok na nagmumula sa hardin ng mga Villamor, ang tanging liwanag na mayroon ako ay ang malamlam na apoy ng gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin. Alam ko kung anong mayroon ngayong gabi. Ipinagdiriwang nila ang unang buwan ng aking anak, ang aking munting bituin na pilit nilang ninakaw ang ningning. Balita sa radyo ng mga kapitbahay na isang marangyang piging ang nagaganap at doon ay ipakikilala ang isang babaeng mula sa mataas na lipunan na siyang papalit sa aking pwesto. Isang bagong ina na hindi kailanman nakaramdam ng sipa ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi ko na mapigilan ang aking mga paa. Sa kabila ng hapdi ng aking mga tahi at ang panghihina ng aking tuhod, muli akong bumalik sa harap ng malaking gate ng mga Villamor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagmakaawa. Nakatayo lang ako doon, suot ang aking luma at kupas na duster, habang ang amoy ng nilagang dahon ng bayabas ay humahalo sa bango ng mga mamahaling pabango na lumalabas mula sa loob ng bakuran. Umalis ka na rito. Tala, huwag mong sirain ang gabi ni Doña Imelda. Sabi ng gwardyang dati ay yumuyukod sa akin. Ngayon, ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. Gusto ko lang makita ang anak ko, kahit sa malayo lang, kahit anino lang niya. Pakiusap ko, ang aking boses ay gumaralgal. Biglang bumukas ang balkonahe sa ikalawang palapag. Lumabas doon si Mama Imelda. Suot ang kanyang kulay gintong gown na tila ba siya ang reyna ng kadiliman. May hawak siyang baso ng alak at sa kanyang tabi ay isang babaeng mestiza na nakangiti ng matamis. Tumingin siya sa akin mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay parang isang matalas na agila na nakakita ng isang patay na daga sa kalsada. Masyado kang maingay, Tala. Nakakaistorbo ka sa mga bisita. Malamig niyang sabi.
Bago pa ako makasagot, itinigil niya ang kanyang baso at kinuha ang isang malaking timba ng tubig na ginagamit sa pagdidilig ng mga halaman sa balkonahe. Sa isang iglap, ibinuhos niya iyon sa akin. Ang marahas na bagsak ng malamig at maduming tubig sa aking ulo ay tila isang huling binyag ng kahihiyan. Nabasa ang aking buong katawan at ang tubig na tumulo sa aking muka ay humalo sa aking mga luha. Iyan ang nararapat sa mga basurang pilit bumabalik sa loob ng bahay. Dagdag niya bago tinalikuran ang balkonahe at pumasok sa loob kasama ang malakas na tawanan ng kanyang mga bisita. Bumalik ako sa nabutas na tila isang patay na naglalakad. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking mga buto, ngunit may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa aking dibdib, isang apoy na mas mainit pa sa anumang lagnat. Pumasok ako sa dampa at kinuha ang isang lumang gunting na ginagamit ni Lolo Domeng sa pagputol ng mga lambat. Humarap ako sa isang maliit at basag na salamin. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Caspian tuwing gabi habang sinasabi niyang ako ang kanyang pinakamagandang bituin. Sa isang marahas na galaw, pinutol ko ito hanggang sa balikat. Ang bawat lagaslas ng talim ng gunting sa aking buhok ay tila pagputol sa bawat kadena ng kahinaan na mayroon ako. Ibinenta ko ang aking pinutol na buhok sa isang gumagawa ng peluka sa kanto para lamang magkaroon ng sapat na pera upang makabili ng mga lumang lapis, ruler at papel. Ang barko, tala, hindi nilalabanan ng alon. Sumasabay ito, ngunit hindi ito nagpapalamon. Wika ni Lolo Domeng habang pinapanood niya akong magsimulang mag-drawing sa ilalim ng ilaw ng gasera. Ipinakita niya sa akin ang balangkas ng isang matibay na lunday. Doon ko nakuha ang ideya. Kung ang isang barko ay kayang manatiling buo sa gitna ng dambuhalang alon, bakit hindi ang isang bahay? Ginamit ko ang aking kaalaman sa arkitektura at ang karunungan ni Lolo Domeng sa dagat. Sinimulan kong idisenyo ang shelter cocoon, isang maliit, mura, ngunit matibay na istruktura na yari sa pinatibay na kawayan at kurbadang bubong na kayang magpaagos ng hangin ng bagyo imbes na labanan ito. Sa bawat guhit ko, naaalala ko ang iyak ng aking anak. Sabi nila, ang aking sanggol ay hindi tumitigil sa pag-iyak sa loob ng mansyon. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Alam ko, nararamdaman niya ang pait ng aking pagkawala. At ang pait na yon ang nagbibigay sa akin ng lakas na tapusin ang aking obra. Ngunit ang katahimikan ng aking paggawa ay muling nabasag ng isang nakayanig na tunog mula sa labas. Ang tunog ng dambuhalang makina ng isang bulldozer na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lumabas ako at nakita ko si Marites na tumatawa habang itinuturo ang aking dampa sa mga lalaking nakauniforme ng Villamor Real Estate. Iyan. Iyan ang unahin ninyo para mawala na ang malas sa lugar na ito. Tumayo ako sa harap ng dambuhalang sasakyan. Hawak ko sa aking kanang kamay ang aking mga bagong disenyo at sa kaliwa ay isang lumang piraso ng papel na ibinigay sa akin ni Lolo Domeng. Isang dokumento ng pagmamay-ari na matagal nang itinago. Ang bulldozer ay hindi huminto. Ang usok nito ay bumabalot sa aking paningin, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Kung kailangan nilang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay para kunin ang huling dangal ko, hahayaan ko silang gawin iyon. Dahil ang isang bituing galing sa putik, kapag nayurakan, ay nagiging mas matalas kaysa sa anumang bakal. Hindi natinag ang aking paninindigan sa harap ng dambuhalang sasakyang bakal na iyon. Kahit na ang buga ng maitim na usok nito ay tumatama na sa aking mukha at nagpapaiyak sa aking mga mata. Ang bulldozer ay tila isang malaking halimaw na handang lamunin ang huling piraso ng aking alaala. Ngunit sa aking kamay ay hawak ko ang isang sandatang hindi nila inaasahan. Hinto! Sigaw ko kasabay ng pagtaas ng isang nanilaw na dokumento.
Ang lupang ito ay nakarehistro sa ilalim ng homestead patent ni Lolo Domeng. Bago pa man ninyo naisipang tayuan ng mga tore ang nabutas, subukan ninyong ituloy ang pagbuwag sa dampa ko at ipapakulong ko kayo sa paglabag sa karapatan ng isang senior citizen. Nakita ko ang pag-aatubili sa mukha ng driver. Ang boses ko, na dati ay mahinhin at tila pabulong lamang sa loob ng mansyon, ngayon ay matunog at puno ng awtoridad na nanggagaling sa kailaliman ng aking pagkatao. Napatigil ang makina at ang biglang katahimikan na bumalot sa paligid ay tila isang malaking sampal kay Marites na nakatayo sa malayo. Ang ugong ng makina ay dahan-dahang napalitan ng bulong-bulungan ng mga kapitbahay na nagsimulang lumapit. Tala, hindi pa tayo tapos. Banta ng tauhan ni Mama. Imelda, bago sila dahan-dahang umatras. Pansamantala lang ito. Hindi mo kayang labanan ng yaman ng mga Villamor gamit ang isang pirasong papel na galing sa baul. Nang makaalis sila, napaupo ako sa lupa. Ang panginginig ng aking mga tuhod ay hindi ko na maitago. Ngunit bago pa man ako tuluyang manghina, naramdaman ko ang isang tuyot at magaspang na kamay sa aking balikat. Si Lolo Domeng iyon. Iyan ang unang haligi ng iyong bagong bahay, Tala. Bulong niya. Ang tapang. Simula noong araw na yon, ang aking dampa ay hindi na lamang naging silungan. Naging isa itong laboratorio ng pag-asa. Gamit ang mga kawayang itinapon sa dalampasigan, mga lumang gulong, at mga sako ng semento na hiningi ko mula sa mga construction sites sa malayo. Sinimulan naming itayo ang unang shelter cocoon. Ang bawat pagpukpok ko sa pako ay tila pagpukpok sa aking sariling sakit. Ang bawat sugat sa aking palad mula sa matatalim na kawayan ay tila nagpapahilom sa sugat ng aking puso. Habang ang ibang mga kababaihan sa Navotas ay naglalaba o nag-aayos ng mga lambat, ako ay nakaluhod sa putikan. Sinusukat ang mga anggulo ng kurbada ng aking disenyo. Baliw na talaga ang anak ni Aling Rosa. Naririnig kong sabi ng mga dumadaan. Arkitekto nga pero sa basura nagtatayo. Ngunit isang gabi, dumating ang pagsubok. Isang biglaang sama ng panahon ang nagdala ng malakas na hanging amihan at bugso ng ulan. Ang mga dampa sa paligid ay nagsimulang gumaralgal, ang mga yero ay tila lilipad anumang sandali. Ang pamilya ng isang mangingisda sa aming tabi ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit sa takot na gumuho ang kanilang silungan. Dito kayo! Sigaw ko sa kanila. Pumasok kayo sa loob ng cocoon! Nag-aalinlangan silang pumasok sa maliit at kakaibang istruktura na itinayo ko. Ang loob nito ay amoy sariwang kawayan at dagta. Ngunit sa kabila ng lakas ng hangin sa labas, ang loob ay nanatiling tahimik at matatag. Ang hangin ay dahan-dahang dumadaloy sa paligid ng kurbadang bubong. Hindi ito nananakit o naninira. Doon, sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, nakita ko ang paghanga sa mga mata ng mga taong dati ay tumatawa sa akin. Nakaligtas ang pamilyang iyon. At nang sumikat ang araw, ang aking shelter cocoon ay nanatiling nakatayo ng tuwid habang ang ilang bahay sa paligid ay nagkapira-piraso. Ang balita tungkol sa bahay na hindi natitibag ay mabilis na kumalat sa buong Navotas hanggang sa marating ito ng mga pandinig na hindi ko inaasahan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Lumabas doon ang isang lalaking nakabarong. Ang mukha ay pamilyar sa mga pahayagan. Siya ang kinatawan ng lungsod na may hawak sa mga proyekto ng pabahay. Ngunit sa likod ng kanyang sasakyan, nakita ko ang isa pang figura. Isang lalaking nakasuot ng salamin, may bitbit na mga dokumento, at may mga matang tila naghahanap ng katotohanan. Sino ang arkitekto ng gusaling ito? Tanong ng opisyal. Lalapit na sana ako nang biglang humarang si Marites. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. Sir, ako po ang nag-alaga
Sa proyektong ito, ang babaeng yan ay tagabuhat lang po ng kagamitan. Wala po siyang lisensya. Naramdaman ko ang muling pagbaligtad ng aking sikmura. Ang aking pinaghirapan, ang aking huling alas para makuha muli ang aking anak, ay pilit na namang ninanakaw ng mga taong walang ibang alam kundi manakit. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ang lalaking may bitbit na dokumento ay lumapit sa shelter cocoon at hinawakan ang pagkakagawa ng mga dugtungan. Ang disenyong ito ay hindi gawa ng isang tagabuhat. Wika ng lalaki sa isang malalim at seryosong boses. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang respeto mula sa isang estranghero. Ikaw ba si Tala Villamor? Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Ang pagbanggit sa apelidong iyon ay tila isang sumpa na gusto ko nang ibaon sa limot. Tala na lang po. Sagot ko ng may determinasyon. Ako si Rafael, isang abogado, pakilala niya. At narito ako dahil ang disenyong ito ang maaaring maging mitya ng pagbagsak ng imperyong nagtapon sa iyo. Sa sandaling iyon ang hangin ay biglang lumamig. Mula sa malayo, narinig ko ang tunog ng isang kampana ng simbahan. Tila ba nagbabadya ng isang digmaang hindi na mapipigilan. Ngunit ang mas nakakabagabag ay ang lihim ng ngiti ni Rafael. Isang nangiting tila nagsasabing, hindi lang ang aking bahay ang nais niyang itayo, kundi ang isang hustisyang matagal nang ipinagkait sa akin. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tanging narinig ko ay ang mahinang iyak ng isang sanggol sa kabilang linya at ang malamig na boses ni Mama Imelda na nagsabing, huwag kang masyadong magsayatala. Ang isang bituing nasa putik ay mananatiling madumi, gaano man ito kuminang. Hindi mo mababawi ang anak mo kung mananatili kang biktima sa paningin ng mundo. Ang katarungan ay hindi para sa mga taong marunong lang umiyak, kundi para sa mga taong handang lumaban kahit paputik ang kanilang tinatapakan. Napatitig ako kay Rafael habang ang mga salita niya ay tila mga palasong tumatama sa aking sugatang puso. Nakatayo siya sa gitna ng malansang eskinita ng Navotas. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog na sa maitim na putik at ang kanyang dekalidad na Amerikana ay bahagyang nababasa ng ambon. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inabot niya sa akin ang isang malinis at puting panyo upang punasan ang aking mga kamay na puno ng alikabok at dagta mula sa pagtatayo ng shelter cocoon. Sa isang sandali, naramdaman ko ang matinding hiya. Heto ako, isang babaeng itinapon ng lipunan habang siya ay ang larawan ng kapangyarihan at kaayusan. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, wala akong nakitang pangungutya sa kanya. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na determinasyon na tila ba matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong habang iniisip ang boses ni Mama Imelda sa telepono na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Bakit mo gustong tulungan ang isang babaeng wala namang maibabayad sa iyo, kundi ang pasasalamat ng isang dukha? Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang leather bag. Hindi ako narito para sa iyong pasasalamat, Tala. Narito ako dahil ako ang huling nakakaalam ng katotohanan. Ako ang abogado ng iyong yumaong biyenan, si Don Victor Villamor, at mayroon siyang iniwang lihim na hindi kailanman hinayaan ni Imelda na makarating sa iyo o kay Caspian. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang marinig ko ang pangalan ni Don Victor. Siya ang tanging tao sa pamilyang yon na tumingin sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang dekorasyon sa braso ni Caspian. Binuksan ni Rafael ang folder at ipinakita sa akin ang isang nanilaw na dokumento. Bago mamatay si Don Victor,
Alam niya ang tunay na kulay ni Imelda. Alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para makuha ang buong kontrol sa Villamor Real Estate. Kaya naman gumawa siya ng isang lihim na probisyon sa kanyang testamento. Ang lupang ito sa nabutas, kasama ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya, ay hindi kailanman mapupunta kay Imelda. Nakalaan ito para sa magiging apo niya sa kanyang anak na si Caspian sa ilalim ng pangangalaga ng tunay at lehitimong asawa nito. Nanigas ang aking buong katawan. Ibig mong sabihin, ang lahat ng ito, ang pagpapalayas sa akin, ang paggawa ng mga pekeng ebidensya. Lahat ng iyon ay plano ni Imelda para palabasin na wala kang karapatan bilang asawa upang siya ang maging legal na tagapangalaga ng bata at ng yaman na kasama nito. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga Villamor. Ninanakaw niya ang kinabukasan ng anak mo, Tala. At habang nananatili kang tahimik dito sa putikan, unti-unti niyang binubura ang iyong bakas sa buhay ng bata. Naramdaman ko ang muling pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding pagkapuot. Ang sakit ng aking mga tahi, ang gutom, ang puyat, at ang pangungulila sa aking anak. Lahat ng iyon ay nag-alab at naging isang nagniningas na galit. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na marunong gumuhit ng mga pangarap, ngayon ay kailangan ng matutong humawak ng espada ng batas. Tumingin ako sa shelter cocoon na itinayo ko. Ang munting istruktura na nanatiling matatag sa kabila ng dumi ng paligid. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Tumingin sa akin si Rafael ng diretsyo. Mayroon akong 2 landas na mayaalok sa iyo. Una, maaari nating simulan ng isang mahabang laban sa korte upang bawiin ang iyong pangalan at ang yaman na para sa anak mo. Ngunit babalaan kita, gagamitin ni Imelda ang bata bilang pain. Maaaring hindi mo siya makita sa loob ng maraming taon habang tumatakbo ang kaso. Huminto siya sandali at tila tinitimbang ang kanyang susunod na sasabihin o ang ikalawang landas. Gagamitin natin ang iyong talino. Patutunayan natin sa buong bansa na ang arkitekturang gawa mo ang tanging makakapagligtas sa nabutas mula sa kapabayaang ginawa ng mga Villamor. Hahayaan nating ang tagumpay mo ang maging dahilan para sila mismo ang lumuhod sa iyo. Ngunit kailangan mong maging matigas. Kailangan mong tanggapin na sa laban na ito, ikaw ay mag-isa bago kita matulungan sa batas. Inabot niya sa akin ang folder. Pumili ka, Tala. Ang iyong dangal bilang isang arkitekto o ang pagnanais mong mayakap ang anak mo sa lalong madaling panahon. Dahil sa mundong ito, hindi mo makukuha ang 2 yan ng sabay-sabay ng walang malaking sakripisyo. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng ambon, hawak ang mga dokumentong maaaring magpabago sa aking tadhana. Sa kabilang dako ng lungsod, naroon ang aking anak, sa gitna ng karangyaan, ngunit sa piling ng isang lason. Dito naman, sa nabutas, narito ang aking kalayaan, ngunit puno ng hirap at panganib. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang pangungulila para lamang sa isang tagumpay na hindi pa sigurado? O kaya ko bang talikuran ang hustisya para lamang sa isang sandaling yakap na maaaring bawiin muli ni Imelda anumang oras? Ang tanong ni Rafael ay tila isang malaking bitak sa aking puso. Sa gitna ng dilim, isa lang ang alam ko. Ang bituing nasa putik ay kailangang maging kasing tigas ng diamante upang hindi madurog ng mga paayaa ng mga nagahari-harian. Hindi pwedeng magkaroon ng lamat ang toring ito. 1 bilyon ang nakataya rito at hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko dahil lang sa ilang maliliit na guhit sa semento. Ang boses ni Mama Imelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang opisina ng Skyline Towers na tila ba ang kanyang mga salita ay sapat na para pagdikitin ang mga bitak
na nagsisimulang lumitaw sa mga pader ng kanyang ambisyon. Sa harap niya, nakayuko ang mga inhinyero, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga ulat ng pagsusuri sa lupa. Ang toring itinuturing nilang hiyas ng Makati ay nagsisimula ng magparamdam ng panganib. Isang lihim na pilit nilang itinatago sa ilalim ng mga makikintab na marmol at mamahaling salamin. Habang nangyayari ito sa itaas ng tore, ako naman ay nasa kailaliman ng nabotas, nakaluhod sa sahig ng aking dampa. Hawak ko ang isang maliit na piraso ng papel, isang lihim na sulat mula kay Aling Nena, ang dating katulong sa mansyon na nanatiling tapat sa akin. Ang bata, tala. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Halos ayaw na niyang dumede at madalas siyang habulin ng hininga. Ayaw ni Doña Imelda na ipaalam sa labas dahil natatakot siyang masira ang imahe ng pamilya habang inilulunsad ang bagong proyekto. Basa ko sa sulat at sa bawat salita, tila may 1,000 karayom na tumutusok sa aking dibdib. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking munting anghel, ang aking buhay, ay nagdurusa sa kamay ng isang babaeng mas pinahahalagahan ang semento kaysa sa dugo at laman. Napahigpit ang hawak ko sa sulat hanggang sa malukot ito. Gusto kong tumakbo. Gusto kong gibain ang mga pader ng mansyong yon. Ngunit alam ko ang babala ni Rafael. Kung lulubog ako sa emosyon, malulunod ako sa kanilang laro. Caspian, nasaan ka? Bulong ko sa hangin. Bakit hinahayaan mong mangyari ito sa sarili mong anak? Sa loob ng mansyon, si Caspian ay nakatayo sa tabi ng kuna ng aming anak. Nakita niya ang pamumutla ng lab. Takpan ninyo ang mga bitak na yan ng wallpaper o pintura. I don't care how you do it, basta walang makakaalam na may problema ang pundasyon ng Skyline Towers bago ang grand launch. Ang boses ni Mama Imelda ay tila kiskis ng bakal sa semento. Matigas, malamig, at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng tore, habang sa labas ay unti-unting nilalamon ng dilim ang lungsod ng Makati. Sa harap niya, ang mga inhinyero ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga ulat na nagsasabing ang lupang kinatitirikan ng gusali ay hindi kasing tatag ng kanilang inaasahan. Ngunit para kay Mama Imelda, ang imahe ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Mas pipiliin niyang itago ang lamat sa ilalim ng magagarang palamuti kaysa aminin na ang kanyang ambisyon ay itinayo sa ibabaw ng buhangin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng mga pader na gawa sa salamin at asero, ako naman ay narito, sa nabutas, nakaupo sa tabi ng munting bintana ng aking dampa. Hawak ko ang aking cellphone, isang lumang modelo na ibinigay sa akin ni Rafael para sa aming komunikasyon. Ngunit ang mensaheng natanggap ko ay hindi mula sa kanya. Ito ay mula kay Aling Nena, ang tanging katulong sa mansyon na nanatiling tapat sa akin sa kabila ng panganib na mawalan siya ng trabaho. Tala. Hindi maganda ang lagay ng bata. Kanina pa siya sumisigaw sa yak at tila nahihirapan siyang huminga. Ayaw ni Doña Imelda na tumawag ng doktor dahil may mga media na nag-aabang sa labas para sa interview. Sabi niya ay normal lang daw ang pag-iyak ng sanggol pero nararamdaman ko, tala, parang may mali. Nabitawan ko ang cellphone sa aking kandungan. Sa isang saglit, ang hangin sa loob ng aking dibdib ay tila naglaho. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang marahas na kaba na tila ba may mga buhay na uling na inilagay sa aking mga palad. Ang aking munting bituin, ang aking anak na hindi ko man lang nayakap nang matagal pagkatapos siyang ilabas sa aking sinapupunan. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako kumain
para lamang makabili ng gamit sa pag-aaral noon. Ang bawat insultong nilunok ko sa harap ng mga Villamor. Lahat ng yon ay para sa isang pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang aking anak. Ngunit ngayon, sa gitna ng karangyaan na dapat ay nagpoprotekta sa kanya, siya ay nag-iisa at nagdurusa. Caspian, nasaan ka? Bulong ko sa hangin. Ang aking mga luha ay muling naglandas sa aking mga pisngi. Bakit hinahayaan mong gawin ito ng nanay mo sa sarili mong dugo? Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tahimik na nursery, nakatayo si Caspian sa tabi ng kuna ng aming anak. Nakita niya ang pamumutla ng labi ng bata at ang bawat hapos ng munting kamay nito sa hangin. Tila ba naghahanap ng isang init na hindi kayang ibigay ng aircon o ng mga mamahaling kumot. May hawak siyang isang folder, mga resibo ng mga materyales na ginamit sa Skyline Towers. Napansin niya ang malaking pagkakaiba sa presyo at kalidad ng mga materyales na inaprubahan niya kumpara sa mga aktwal na ginamit. Isang malaking panlilinlang, isang pagtatraidor na nagmula sa sarili niyang ina. "Mama, we need to bring her to the hospital." Narinig kong sabi ni Caspian nang pumasok si Mama Imelda sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang dating matikas niyang tindig ay tila unti-unti nang bumibigay sa bigat ng konsensya. "Huwag kang praning, Caspian," nilalamig lang ang bata. "Kapag dinala natin siya sa ospital ngayon, gagawa ng kwento ang mga tsismoso. Sasabihin nila na mahina ang lahi natin o kaya ay pabaya tayo. Isipin mo ang stocks ng kumpanya." Tugon ni Mama Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor ng kanyang laptop. Binabantayan ang pag-akyat ng halaga ng kanilang pamilya habang ang buhay ng kanyang apo ay tila isang maliit na footnotes lamang. Nabalik ang aking diwa nang muling mag-vibrate ang cellphone sa aking kamay. Isang bagong mensahe mula kay Aling Nena. "Tala, patawad. Hindi ko na matiis. Sinubukan kong bigyan siya ng tubig, pero isinusukay niya. Parang nangingitim na ang kanyang mga kuko." Doon na nagtapos ang aking pagtitimpi. Ang takot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng lakas. Hindi na mahalaga ang babala ni Rafael. Hindi na mahalaga kung mabilanggo ako o mapatay. Ang isang ina na ninakawan ng anak ay parang isang sugatang tigre. Mas mapanganib, mas determinado, at walang kinatatakutan. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa nagbabadyang ulan na tila muling sasabog sa kalangitan. Ang mga bitak sa Skyline Towers ay hindi lamang sa semento. Ito ay bitak sa puso ng pamilyang Villamor. At ako ang sisiguradong ang bawat lamat na iyon ay magiging sanhi ng kanilang tuluyang pagbagsak. Kinuha ko ang aking lumang itim na jacket at ang aking mga gamit sa pag-aaral ng arkitektura. Sa ilalim ng mga guhit ng mga gusali, itinago ko ang isang matalas na kasangkapan na ginagamit sa pagtabas ng kawayan. "Bituin, hintayin mo si Mama," bulong ko habang isinasara ang pinto ng aking dampa. Ang langit ay muling nagdilim at ang unang patak ng ulan ay tumama sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako luluha dahil sa sakit. Luluha ako dahil sa galit. Isang galit na handang sumunog sa toreng itinayo ng mga mapangapi. Ganito na lang ba? Hahayaan ko na lang ba na ang huling hininga ng aking anak ay maglaho sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan? O itataya ko ang lahat, pati na ang aking kalayaan, para lamang mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay? Hindi ako pumasok dito para magmakaawa. Pumasok ako rito para bawiin ang buhay na ninakaw ninyo. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malawak na salas ng mga Villamor, matikas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Basang-basa ang aking suot na jacket at ang bawat patak ng tubig ulan na nahuhulog mula sa aking laylayan patungo sa makintab na marmol ay tila isang mantsa na hindi kayang burahin ng lahat ng yaman nila. Ang mga gwardyang sumubok na humarang sa akin sa gate
ay naiwang nagtataka sa labas. Marahil ay hindi nila inasahang ang babaeng dati ay pinalayas na duguan at luhaan ay babalik na may apoy sa mga mata at isang talim na nakatago sa ilalim ng mga drawing ng arkitektura. Tala, anong kapangahasan ito? Security! Bakit ninyo hinayaang makapasok ang basurang ito sa loob ng pamamahay ko? Ang boses ni Mama Imelda ay pumutok sa katahimikan habang dahan-dahan siyang bumababa sa engrandeng hagdanan. Suot niya ang isang kulay asul na sedang pantulog. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin kahit gabi na. Ngunit ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang pamamahay na ito ay itinayo sa pawis ng yumaong si Don Victor at ayon sa batas, may karapatan ang anak ko rito. Sagot ko habang humahakbang palapit sa kanya. Hindi ako lumingon nang marinig ko ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos ng security guard sa likuran ko. Nasaan ang anak ko, Imelda? Nasaan si Bituin? Wala kang anak dito. Ang batang narito ay isang bilamor, hindi isang anak ng kung sinong hampas lupa mula sa estero. Bulyaw niya. Itinaas niya ang kanyang kamay para ituro ang pinto. Ilabas ninyo ang babaeng iyan. Ngayon din. Ngunit bago pa ako mahawakan ng mga gwardya, lumitaw si Caspian mula sa itaas ng hagdanan. Hawak niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng gulo. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang saglit na pagkabigla na agad napalitan ng isang malalim na lungkot. Tala, umalis ka na. Please, don't make this harder for everyone. Pakiusap ni Caspian. Ang kanyang boses ay mahina at tila walang buhay. Harder, Caspian? Mahirap ba ang bawi ng anak ko na hinahayaan ninyong mamatay sa loob ng nursery dahil lang sa takot ninyo sa skandal? Isinigaw ko ang bawat salita. Ang aking puso ay tila sasabog na sa galit. Nangingitim na ang mga kuko niya. Hindi siya makahinga. At heto kayo, nagtatalo tungkol sa kung sino ang may karapatang pumasok sa bahay na ito habang ang sarili ninyong dugo ay nauubusan ng oras. Tila napatigil ang oras sa loob ng salas. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Caspian. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang tunay na takot. Tumingin siya kay Mama Imelda na ngayon ay pilit na itinatago ang pagkataranta sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. Is it true, Mama? Kanina ko pa tinatanong kung bakit maputla ang bata. Pero sabi mo ay normal lang iyon. Tanong ni Caspian. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Huwag kang makinig sa kanya, Caspian. Sinungaling ang babaeng yan. Gagawa siya ng kwento para lang makakuha ng pera mula sa atin. Depensa ni Imelda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. Hindi ko na sila hinintay. Patakbo akong umakyat sa hagdanan. Nilampasan si Caspian na tila ba isa lamang siyang anino na nakaraan. Narating ko ang pinto ng nursery at marahas ko itong itinulak. Ang loob ng silid ay napakatahimik, maliban sa mahina at mabilis na tunog ng makinang nagpapadaloy ng hangin. Lumapit ako sa kuna at doon, gumuho ang aking mundo, ang aking bituin. Ang muntikong anghel ay nakahiga doon. Ang kanyang balat ay tila kulay abo na sa halip na rosas. Ang paghinga ng bata ay mababaw at hindi pantay. Bawat hinga ay tila isang laban na unti-unti niyang nauubusan ng lakas. Ang pagdampi ng aking mga labi sa kanyang malamig na pisngi ay nag-iwan ng hapdi sa aking dibdib. Isang paalala ng aking pagkukulang bilang ina dahil hinayaan ko siyang manatili sa ganitong kalagayan. Bituin, si Mama ito. Narito na si Mama. Mahina kong bulong habang maingat ko siyang binubuhat. Pilit iniiwasan ang mga nakakabit na gamit sa kanyang katawan. Bitawan mo ang bata, Tala. Sigaw ni Imelda mula sa may pintuan. Kasunod niya ang mga gwardya, abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga radyo. Tatawag ako ng pulis. Kidnapping ang ginagawa mo.
Humarap ako sa kanila, mahigpit ang yakap sa aking anak. Sa ilalim ng aking jacket ay naroon ang isang bagay na maaari kong gamitin, ngunit pinili kong huwag hayaang galit ang manguna. Mas pinili ko ang talino kaysa dahas. Tumawag ka, Imelda. Ang tinig ko'y mababa, matatag, at walang bahid ng takot. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng media. Mas mabuti para marinig ng lahat ang katotohanan. Ipakita natin sa buong mundo kung paano pinabayaan ng dakilang Imelda Villamor ang sariling dugo at laman dahil mas mahalaga sa kanya ang mga gusali kaysa sa buhay. Ipakita natin ang mga lihim na pilit mong tinatakpan, ang mga kasunduang, ang mga desisyong ginawa sa likod ng mga pintuan ng Skyline Towers. At kapag nakalabas ako rito, Imelda, hindi lang isang bata ang ilalayo ko sa kapahamakan, ilalantad ko ang buong sistemang itinayo mo sa kasinungalingan. Napatigil si Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa bata, kundi takot na mawalan ng kontrol. Takot na mawala ang kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan. Sa labas, may umalingaw-ngaw na malakas na tunog. Isang senyales ng kaguluhan. Kasunod nito ang bahagyang pagyanig na nagpaalala sa amin na may mga bagay na hindi kayang pigilan kahit ng salapi o impluensya. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay kumurap at isa-isang humina. Iniwan kaming nababalot ng anino at katahimikan. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Sa kanyang mahinang galaw, naramdaman ko ang isang malinaw na mensahe. Kailangan na naming umalis. Ngayon na. Lulusong ba ako sa kadiliman para itakas ang aking anak sa gitna ng lindol at ulan? O hahayaan ko na lang ba na ang pamilyang ito ang maging libingan naming dalawa? Huwag mong uunahin ang batang iyan. Ang vault, Caspian, ang mga titulo ng lupa at ang mga dokumento ng kumpanya ang iligtas mo. Ang sigaw ni Mama Imelda ay mas matindi pa sa dagundong ng kulog na yumayanig sa buong mansyon. Sa gitna ng kadiliman, habang ang mga mamahaling chandelier ay nagsasayawan at ang mga pader ay tila humihinga dahil sa marahas na paggalaw ng lupa, ang tanging inisip niya ay ang kanyang kayamanan. Wala siyang pakialam kung ang kanyang apo ay hindi na makahinga. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga papel na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Yakap-yakap si Bituin. Nararamdaman ko ang bawat mahinang pintig ng kanyang puso sa aking dibdib. Isang marupok na buhay na tila dahan-dahang napaparam sa gitna ng nagngangalit na kalikasan. Sa bawat pagyanig ng sahig, tila ba ang mismong lupa ay gustong lamunin ang lahat ng kasamaang itinanim ng pamilyang ito. Tala, akin na ang bata. Tutulungan ko kayo. Boses ni Caspian yon, nagmamakaawa sa gitna ng dilim. Naramdaman ko ang pagdapo ng kanyang kamay sa aking balikat, ngunit marahas ko itong ipinagpag. Huwag mo kaming hahawakan, Caspian. Ang aking tinig ay mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa langit. Noong pinalayas mo ako sa ulan, hinayaan mo akong mawalan ng lahat. Ngayong kukunin ko ang anak ko, huwag kang umarte na parang may pakialam ka. Ang bawat lamat sa pader na ito ay katumbas ng bawat lamat na ginawa ninyo sa buhay ko. Nagpatuloy ang pagyanig, ang tunog ng nababasag na mga porselana at ang pagbagsak ng mga mabibigat na kagamitan ay tila mga hiyaw ng mga taong pinagsamantalahan ng mga Villamor. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mama Imelda na pilit na binubuksan ang kanyang vault. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot sa lindol, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang kaharian. Lumabas ako ng nursery, tinahak ang madilim na pasilyo habang ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng pagbagsak ng mga debris mula sa kisame. Ang bawat hapos ko sa likod ni Bituin ay isang dalangin. Huwag muna anak, huwag mo munang iwan si Mama. Malapit na tayong makalaya. Nang marating ko ang bukana ng mansyon,
Bumungad sa akin ang isang tanawin na tila bahango sa isang pelikula ng katapusan ng mundo. Mula sa malayo, ang Skyline Towers, ang toreng itinuturing na hiyas ni Imelda, ay dahan-dahang tumatagilid. Ang mga ilaw nito, na dati ay nagpapasikat sa buong Makati, ay isa-isang namamatay. Ang mga bitak na pilit itinago sa ilalim ng pintura ay lumabas na parang mga sugat na hindi na kayang itago. Isang puting sasakyan ang biglang huminto sa harap ng nagkakagulong mga gwardya. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael, kasama ang isang pangkat ng mga mediko. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ang patuloy na pag-uga ng lupa, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ang tanging liwanag sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa. "Tala! Dito!" sigaw ni Rafael. Agad kaming sinalubong ng mga mediko at kinuha si Bituin mula sa aking mga bisig para bigyan ng oxygen. Ang bawat segundo ng paghihintay ko habang tinitingnan ang kanilang ginagawa ay tila ba isang habambuhay na pagpaparusa. "Rafael, ang anak ko. Iligtas ninyo ang anak ko." Hikbi ko. Ang aking lakas ay tuluyan nang bumigay at napaluhod ako sa maputik na kalsada. "Ligtas na siya, Tala. Narito na ang tulong," sagot ni Rafael habang itinataas ang kanyang cellphone. "At hindi lang ang anak mo ang ililigtas natin ngayong gabi. Ang media ay nasa kabilang kanto na. Ang pagbagsak ng Skyline Towers ay hindi na maitatago. Ang bawat kasinungalingan ni Imelda ay dahan-dahan ng inaanod ng baha." Tumingala ako at nakita ko si Caspian na nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Pinapanood kaming umalis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang ulan ay tila humuhugas sa bawat dumi ng aking nakaraan, ngunit ang lamig nito ay nanunuot pa rin sa aking mga tahi. Sa loob ng ambulansya, habang tinitingnan ko ang unti-unting pagbalik ng kulay sa mga labi ni Bituin, isang masakit na katotohanan ang bumalatay sa aking isipan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan, kailangang mawasak ang lahat, ang bawat pader, ang bawat tore, ang bawat pangalan, bago tayo tunay na makabangon mula sa putik. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay na mabawi ang aking anak, isang kaba ang nananatili sa aking dibdib. Ang bawat paghinto ng ambulansya sa gitna ng trapik at baha ay tila ba isang babala. Sa dami ng dugo at luha na dumanak sa pundasyon ng mga Villamor, sapat na ba ang pagbagsak ng kanilang mga tore para mabura ang sakit na iniwan nila sa aking kaluluwa? O ito pa lamang ang simula ng isang bagong unos na hindi ko pa handang harapin? Ang bawat palapag na bumabagsak ay tila isang pahina ng aking buhay na pilit ninyong pinunit. Ngunit sa huli, ang mga labi ng inyong kasakiman ang siyang magiging libingan ng inyong dangal. Nakatitig ako sa bintana ng ambulansya habang ang asul at pulang ilaw nito ay kumukurap sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa aking tabi, mahimbing na natutulog si Bituin sa ilalim ng maliit na oxygen mask. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw na ng may kaayusan. Isang himala sa gitna ng malawak na trahedya. Ngunit sa labas, ang Skyline Towers ay tila isang dambuhalang sugatan na unti-unting lumuluhod. Ang tunog ng pag-ipit ng mga bakal at ang marahas na paghampas ng semento sa kalsada ay gumagawa ng isang nakakatakot na orkestra ng pagkawasak. Biglang bumukas ang pinto ng ambulansya at pumasok si Rafael. Ang kanyang barong ay punit-punit na at ang kanyang noo ay may bakas ng dugo. "Tala, kailangan ka nila." Ang rescue team, hindi nila mahanap ang emergency access sa basement. Ang mga residente sa lower floors ay nakulong dahil sa pag-collapse ng Grand Lobby. Ikaw lang ang nakakaalam ng original blueprints bago ito binago ni Imelda. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Sa loob-loob ko, may isang bahagi ng aking puso na gustong manahimik.
Gusto kong panoorin ang toring iyon na maging alabok dahil iyon ang simbolo ng lahat ng pang-aaliping dinanas ko. Iyon ang toring itinayo sa ibabaw ng aking mga luha. Kung guguho ito ng tuluyan, kasama nitong mawawala ang kapangyarihan ni Imelda. Tala, muling tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Maraming inosenteng buhay ang nakataya. May mga bata, may mga matatanda. Hindi nila kasalanan ang kasakiman ng mga Villamor. Tumingin ako kay Bituin. Ang kanyang munting kamay ay bahagyang gumalaw. Tila ba inaabot ang aking daliri. Sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Lolo Domeng. Ang isang tunay na arkitekto ay hindi nagtatayo ng mga pader para magkulong, kundi nagtatayo ng silungan para magligtas. Bantayan mo ang anak ko, Rafael. Wika ko habang dahan-dahang tumatayo. Huwag mong hahayaang malapitan siya ng kahit sinong Villamor. Lumusong ako sa baha. Ang tubig ay hanggang tuhod na at ang hangin ay tila gustong tangayin ang aking sugatang katawan. Narating ko ang command post ng mga bumbero at rescue team. Doon, nakita ko si Caspian na nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalawang at semento. Pilit na hinuhukay ang mga labi sa harap ng labi. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. Wala na ang bakas ng mayamang tagapagmana. Ang tanging naroon ay isang lalaking nawawala. Ang katinuan dahil sa pagsisisi. Tala. Sigaw ni Caspian nang makita ako. Susubukan niyang lumapit, ngunit hinarang siya ng mga awtoridad. Patawarin mo ako. Ang mga tao sa loob, tulungan mo kami. Hindi ko siya tiningnan. Humarap ako sa hepe ng rescue team at kinuha ang radyo. Ang mga haligi sa Zone B ay hindi solidong semento. Tinipid yon ng mga subcontractor. Huwag kayong dadaan sa main entrance dahil ang bigat ng upper floors ay nakatukod na lamang sa mga glass panels. Mayroong service tunnel sa likod ng incinerator room. Doon ninyo ipasok ang hydraulic cutters. Iyon ang tanging bahagi na sumunod sa orihinal kong disenyo. Ang bawat instruksyon na ibinigay ko ay tila isang pag-aayos sa aking sariling pagkatao. Habang naririnig ko sa radyo ang balitang may mga nailigtas na mula sa basement, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko ito para sa dangal ng aking profesyon na pilit nilang niliyaban. Mula sa malayo nakita ko si Mama Imelda na pilit na isinasakay ng mga pulis sa isang patrol car. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kulay asul na sedang pantulog ay puno na ng dumi at putik. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Ngunit wala na siyang boses. Ang kanyang imperyo ay naging isang tumpok ng basura sa harap ng buong bansa. Nang matapos ang pinakamahabang gabi ng aking buhay, bumalik ako sa ambulansya. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng makapal na ulap, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa lungsod na puno ng sugat. Kinuha ko si Bituin at niyakap siya ng mahigpit. Ligtas na tayo, anak, bulong ko habang pinapanood ang huling bahagi ng Skyline Towers na tuluyang bumigay at gumuho, lumilikha ng isang dambuhalang ulap ng alikabok na tumakip sa sikat ng araw, na iligtas ang mga tao, at ang katarungan ay dahan-dahan nang kumakatok. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, lumapit sa akin si Rafael na may hawak na isang lumang itim na notebook na nakuha mula sa mga labi ng opisina ni Don Victor. Tala, mayroon ka pang kailangang malaman, wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila may dalang panibagong bagyo. Hindi lang ang kumpanya ang ninakaw ni Imelda sa iyo. May kinalaman siya sa pagkamatay ng iyong mga magulang sa Navotas noong nakaraang malaking baha. Napatigil ang aking hininga. Ang notebook ay dahan-dahang bumukas sa aking mga kamay at doon ko nakita ang isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong gabi sa ilalim ng ulan. Ano ang kayang gawin ng isang ina
kapag nalaman niyang ang taong sumira sa kanyang pamilya ay siya ring dahilan kung bakit siya naulila. At sa gitna ng pagkawasak ng mga Villamor, handa na ba akong harapin ang pinakamalaking sikretong itinago ng lupang aking tinatapakan? Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo, Tala. Sila ay mga sagabal na kailangang alisin para sa pundasyon ng aking tagumpay. Ang mga salitang iyon na nakasulat sa lumang notebook ni Don Victor ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat habang nakaupo ako sa tapat ng rehas ng detention cell. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy kalawang at ihi, naroon ang reyna ng Makati na si Imelda Villamor. Wala na ang kanyang kulay asul na sidang pantulog. Suot na niya ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo na tila ba isang tuyong balat ng prutas na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkabulok. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay parang pugad ng ibon at ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik kahit na wala na siyang kapangyarihan. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may takot, kundi nang may malalim na kasuklam-suklam na awa. Nararamdaman ko ang lamig ng bakal na upuan sa aking ilalim. Isang matinding kaibahan sa malalambot na sofa sa kanyang mansyon. Ito ang impyernong nararapat sa kanya. Isang lugar kung saan ang bawat minuto ay tila isang taon ng pagbabayad. Bakit, Imelda? Mahina kong tanong, ang aking boses ay puno ng pait. Dahil ba sa isang kapirasong lupa sa nabutas, hinayaan mong malunod ang mga magulang ko? Pinigilan mo ang pagdaloy ng tubig sa mga drainage para lang hindi mabaha ang iyong construction site kahit alam mong lulubog ang buong komunidad namin. Tumawa siya. Isang tuyot at nakakangilong tawa na tila ba nagmumula sa kailaliman ng kanyang tuyot na kaluluwa. Ang mga daga ay dapat lamang mamatay sa baha, Tala. Iyan ang batas ng kalikasan. Ang malalakas ang nananatili at ang mahihina ay nagiging pataba sa lupa para sa mga toreng katulad ng skyline. Ngunit ang tore mo ay gumuho na, Imelda. Sagot ko habang ipinapakita sa kanya ang headline ng pahayagan kung saan nakasulat ang kanyang pagkakaresto at ang tuluyang pagbagsak ng Villamor Real Estate. At ang daga ng itinuturing mo, heto at nakatayo sa harap mo habang ikaw ay nakakulong sa butas na ito. Sa kabilang selda, narinig ko ang malakas na hagulgol ni Marites. Siya ay dinampot din ng mga pulis matapos matuklasan ni Rafael na kasabot siya ni Imelda sa pagnanakaw ng mga dokumento ni Lolo Doming. Ang babaeng dati ay napakaingay sa panunokso sa akin ay ngayon ay nakasubsob sa maruming sahig, humihingi ng tawad na hindi kailanman darating. Isang malupit na karma ang dumatas sa kanya. Ang taong pinaglingkuran niya ay siya ring naglagay sa kanya sa panganib. Biglang narinig ang tunog ng mabibigat na sapatos sa pasilyo. Dumating si Caspian. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. May dala siyang mga papeles, ang formal na dokumento ng pagsuko ng lahat ng kanyang shares sa kumpanya para ibayad sa mga biktima ng gumuho na tore. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Rafael. Hindi ka maaaring lumapit sa kanya, Caspian. Malamig na sabi ni Rafael. Ang tanging ugnayan ninyo ay ang bata. At ayon sa utos ng korte, wala kang karapatang makita ang anak mo hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa inyong pamilya. Tala, pakiusap. Hayaan mo lang akong makita si Bituin. Kahit sandali lang, hikbi ni Caspian. Ang kanyang boses ay basag na basag. Tinalikuran ko siya. Ang bawat luha niya ay tila walang saysay kumpara sa bawat patak ng gatas na isinuka ng anak ko dahil sa kanilang kapabayaan. Ang bawat pagsisisi niya ay tila isang alikabok sa hangin kung ihahambing sa bawat gabi na nanginginig ako sa ilalim ng ulan. Hindi sapat ang salitang patawad para sa isang buhay na winasak ng paulit-ulit. Habang papalabas kami ng presinto,
Ang sariwang hangin ng umaga ay humaplos sa aking muka. Sa malayo, nakita ko ang aking shelter cocoon na matatag na nakatayo. Isang simbolo ng aking muling pagkabuhay. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang gumuhit ng isang bagong disenyo, hindi para sa isang tore, kundi para sa isang paaralan sa nabutas. Ngunit bago kami makarating sa sasakyan, isang itim na envelope ang iniabot sa akin ng isang hindi kilalang lalaki. Mula ito sa taong nagpopondo kay Doña Imelda. Ma'am, sabi niya, ang pagkapanalo mo ay isang magandang palabas, ngunit ang tunay na laro ay magsisimula pa lamang. Nang buksan ko ang sobre, nakita ko ang isang litrato ng aking anak na si Bituin habang natutulog sa loob ng ospital, at sa likod nito ay may nakasulat na pangalan na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Senator Santiago. Napatingin ako kay Rafael, ang kaba ay muling nagbalik. Si Imelda ay isa lamang galamay. May mas malaking halimaw na nagkukubli sa likod ng mga gusaling gumuho, at ang katarungang akala ko ay nakamit ko na ay tila isang malaking bitag na naghihintay na sumara. Ganito na lang ba? Sa bawat hakbang ko palayo sa putik, mayroon bang laging hihila sa akin pabalik sa dilim? O ito na ang pagkakataon para patunayan ko na ang isang bituin, gaano man kalayo ang sikat, ay kayang rumesbak kahit sa pinakamataas na makapangyarihan. Akala mo ba ay sapat na ang makulong ang isang matandang babae para maging ligtas ka? Ang mga bituin ay maganda lamang tingnan mula sa malayo. Ngunit kapag sinubukan nilang bumaba sa lupa, nauuwi lamang sila sa pagiging abo. Ang boses na narinig ko sa radyo habang ini-interview ang makapangyarihang Senator Santiago ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking batok. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong opisina, ang tala ng Navotas Architecture Firm, isang maliit ngunit maaliwalas na silid na amoy, sariwang kawayan, at bagong lathalang papel. Sa aking kamay ay hawak ko ang blueprint para sa unang pampublikong paaralan na disenyo ko. Isang gusaling gawa sa mga materyales na hindi kayang tinalo ng kahit anong bagyo. Sinasalubong ko na sana ang aking bagong simula, ang aking muling pagkabuhay mula sa putik. Ngunit ang anino ng nakaraan ay tila isang linta na ayaw bumitaw. Ang bawat salita ng senador ay puno ng mga nakatagong banta. Isang paalala na ang mundong ginagalawan ko ay puno pa rin ng mga halimaw na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Dahan-dahan kong ibinaba ang blueprint sa mesa. Ang aking mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay nanatiling matatag, bagamat ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang babaeng duguan at luhaan sa ilalim ng ulan. Ang nakikita ko na ngayon ay isang arkitekto na ang bawat linya sa mukha ay simbolo ng kanyang mga pinagdaanan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael, bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at 2 tasa ng kape. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad niyang napansin ang bahid ng pag-aalala sa aking mukha. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagbibigay ng lakas. Napanood mo ba ang balita? Mahina niyang tanong. Ang amoy ng kape ay humalo sa bango ng mga bulaklak, nagbibigay ng isang panandaliang kapayapaan sa gitna ng namumuong unos. Nararamdaman ko, Rafael, hindi pa tayo tapos. Sagot ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat ng bahagya. Ninanamnam ang init na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Si Imelda ay simula lamang. Ang tunay na arkitekto ng aking pagdurusa ay ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Tala. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang bawat ebidensyang nakalap natin laban sa mga Villamor ay dahan-dahan nang kumukonekta
sa mga ilegal na transaksyon ni Senator Santiago. Mahaba ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na ang biktima. Ikaw na ang nagdidikta ng disenyo ng iyong katarungan. Sa kabila ng mga salita ni Rafael, may isang bahagi ng aking puso na nanatiling sugatan. Pumunta ako sa nursery sa likod ng aking opisina kung saan mahimbing na natutulog si Bituin. Ang kanyang bawat mahinang paghinga ay tila isang himig ng pag-asa. Hinaplos ko ang kanyang munting pisngi. Ang balat niya ay malambot at puno ng buhay. Siya ang aking pinakadakilang obra, ang pundasyon ng aking bawat pagsisikap. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay muling nabasag nang tumunog ang telepono sa aking desk. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-angat ko, walang nagsalita sa kabilang linya, tanging ang tunog lamang ng isang kampana ng simbahan at ang mahinang himig ng isang lalabay na dati kong kinakanta kay Bituin noong nasa loob pa kami ng mansyon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Paano nila nalaman ang himig na yon? Paano nila nalaman ang bawat lihim na ibinahagi ko lamang sa loob ng 4 na sulok ng nursery ng mga Villamor? Sino na ito? Sigaw ko. Ngunit ang tanging sagot ay ang marahas na pagkaputol ng linya. Napatitig ako sa kawalan. Ang tagumpay ko sa Navotas, ang pagkilala ng buong bansa sa aking talino, at ang pagkakakulong ni Imelda. Lahat ng iyon ay tila naging isang malaking bitak na nagsisimulang bumukas muli. Ang Senator Santiago ay hindi lamang isang politiko. Siya ang aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Tumingala ako sa langit na dahan-dahan ng nilalamon ng dapit hapon. Ang pag-asa na akala ko ay ganap na, ay tila isang kandila na muling hinahampas ng hangin. Sa gitna ng aking bagong simula, bakit pakiramdam ko ay lalong dumidilim ang paligid? Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang bituin para sa kanyang ningning? At sa huling yugto ng laban na ito, sino ang tunay na mananatiling nakatayo? Ang taong nagtatayo ng mga tore ng kasinungalingan? O ang inang, ang tanging sandata ay ang katotohanang hango sa putik? Isang malakas na katok sa pinto ang muling yumanig sa aking katinoan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katok ay hindi nanggagaling sa isang kaibigan. Ang tunog ng marahas na paghampas ng bakal sa kahoy ay tila isang babala ng isang formal na pagsalakay. Huwag mong isipin na dahil nasa entablado ka na, ay abot langit na ang iyong tagumpay. Tandaan mo, tala, ang mga bituin ay masarap pabuwayin kapag nasa pinakamataas na silang bahagi ng langit. Ang boses ni Senator Santiago sa likod ng entablado ay parang isang malansang bulong na nagpatahimik sa ingay ng mga mamahaling kubyertos at tawanan ng mga elitistang panauhin. Nakatayo ako sa gilid ng kurtina, suot ang isang eleganteng puting terno na yari sa hinabing himaymay ng pinya, isang disenyo na nagpapakita ng aking pinagmulan sa Navotas. Sa aking kamay ay mahigpit kong hawak ang tropeyo ng International Architect of the Year, isang parangal na bunga ng aking dugo, pawis at mga luhang natuyo na sa ilalim ng ulan. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita ng senador ay tila isang marahas na hampas ng alon sa pundasyon ng aking bagong tayong kumpanya. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang bawat kunot sa kanyang noo ay tila ba isang mapa ng mga krimeng hindi pa nabubunyag. Ngunit imbes na yumuko, itinaas ko ang aking baba. Hindi na ako ang arkitektong nagtatago sa anino ng mga Villamor. Ang mga bituin na dumaan sa putik, senador, ay hindi na basta-basta napapatay ang ningning. Malamig kong sagot, ang aking boses ay sapat lamang para sa amin dalawa. Marahil ay sanay kayo sa mga toring gawa sa buhangin, kaya natatakot kayong makakita ng isang pundasyong gawa sa katotohanan. Doon ay iniwan ko siya. Humakbang ako, patungo sa gitna ng entablado, habang ang malakas na palakpakan
ay dahan-dahang napapalitan ng katahimikan nang simulan ko ang aking talumpati. Nakita ko sa unahan si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pangakong alam kong hinding-hindi niya babaliin. Sa tabi niya ay si Between. Ang aking anak na ngayon ay suot din ng isang munting puting damit. Masigla at puno ng kulay ang mga labi. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Panimula ko. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ay para sa bawat inang itinapon sa ulan, para sa bawat arkitektong pinagkaitan ng lisensya dahil sa katotohanan, at para sa bawat mangingisda sa nabutas na ang mga pangarap ay nilunod ng kasakiman ng iba. Ang arkitektura ay hindi tungkol sa taas ng gusali, kundi sa tibay ng puso ng mga taong nakatira sa loob nito. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagpasok ng ilang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa likuran ng bulwagan. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabigat at seryosong tunog sa makintab na sahig. Lumapit sila kay Senator Santiago. Ang bawat flash ng kamera ng mga media ay hindi na nakatuon sa aking tropeo, kundi sa pag-aresto sa makapangyarihang tao na akala ay hindi siya kayang abutin ng batas. Ang mga dokumentong nakuha ni Rafael mula sa notebook ni Don Victor ay naging susi. Ang koneksyon ng senador sa mga substandard na materyales ng Skyline Towers at ang sadyang pagharang sa mga drainage system sa Navotas ay tuluyan ng nailabas sa publiko. Ang bawat pag-flash ng kuryente mula sa mga kamera ay tila isang kidlat na tumatama sa tore ng kasinungalingan ni Santiago. Nang matapos ang seremonya, bumaba ako ng entablado at agad akong sinalubong ni Between. Binuhat ko siya ng mahigpit. Ang bango ng kanyang buhok ay tila isang gamot. Sa lahat ng sugat ng aking nakaraan, lumapit si Rafael, hindi para magdiwang ng tagumpay, kundi para tiyaking ligtas kami. Tapos na ang unos, tala. Bulong ni Rafael habang pinapanood namin ang pag-alis ng mga pulis kasama ang senador. Ang Navotas ay magkakaroon na ng tunay na proteksyon at ang pangalan mo ay nakaukit na sa kasaysayan hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol. Tumingala ako sa malawak na kalangitan sa labas ng gusali. Ang mga tunay na bituin ay nagsimula nang magpakita sa kabila ng liwanag ng lungsod. Sa malayo, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa dilim. Si Caspian. Hawak niya ang isang maliit na puting rosas, ngunit hindi siya lumapit. Isang malungkot na tango lamang ang ibinigay niya sa akin bago siya tuluyang lumingon at lumakad palayo. Dahan-dahang nawawala sa anino ng mga gusali. Iyon na ang huling pagkakataong makikita ko ang lalaking dati ay akala ko ay aking tadhana. Niyakap ko si Between habang ang malamig na simoy ng gabi ay humahaplos sa amin. Hindi ito ang lamig ng ulan na nakakasakit. Ito ay ang lamig ng kalayaang kay tagal kong ipinaglaban. Sa dami ng guho na aking nilampasan, sa dami ng lamat na aking tinakpan, sapat na ba ang tagumpay na ito para sabihing ako ay buo na? O ang bawat tagumpay ay isa lamang paghahanda para sa isang mas mapayapang tahanan na hindi na kayang gibain ng anumang bagyo? Ang huling sikat ng buwan ay tumama sa aking mukha. Isang banal na pagbabasbas para sa isang bituing nanggaling sa putik, ngunit ngayon ay nagniningning na sa tuktok ng kanyang sariling langit. Ang bawat dapit hapon sa Navotas ay hindi na nagdadala ng takot sa aking puso. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw, ang kulay kahel na langit ay tila isang malawak na canvas kung saan naisulat ang kwento ng aking muling pagkabuhay. Wala na ang amoy ng luma at maputik na baha. Ang hangin ngayon ay may dalang halimuyak ng mga bagong tanim na halaman at ang alat ng dagat na tila humihilom sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Bago ako tuluyang manirahan sa kapayapaan, pinuntahan ko ang huling bahagi ng aking madilim na kahapon. Sa loob ng malamig na silid ng pambansang bilanggo, nakaupo ako sa tapat ng makapal na salamin.
Sa kabilang panig ay naroon si Imelda Villamor. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling hiyas at ang kanyang balat ay tila naging kasing tuyo ng papel na unti-unting dinudurog ng panahon. Ang paligid ay amoy aamag at kalawang, isang matinding kaibahan sa aking bagong tahanan na laging amoy kape at sariwang hangin. Nandito ka ba para saksihan ang huling hininga ng aking dangal? Mahinang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Nandito ako para sabihing pinalalaya na kita, Imelda. Sagot ko ng may katatagan. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil hindi karapat-dapat ang puso ko na magdala ng bigat mo habang buhay. Ninakaw mo ang aking mga magulang, ang aking karera, at ang aking anak. Ngunit sa huli, ang lahat ng ninakaw mo ay siyang nagtayo ng pundasyon ng babaeng nasa harap mo ngayon. Ang katarungan ay hindi lamang ang rehas na ito. Ang tunay na katarungan ay ang makita mong maligaya ako habang ikaw ay nabubulok sa iyong sariling puot. Tumalikod ako nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Ang tunog ng aking mga sapatos sa sementadong pasilyo ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa labas ng bilangguan, naroon si Caspian, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi na siya lumapit. Isang malungkot at puno ng pagsisising tingin lamang ang ibinigay niya sa akin bago siya sumakay sa kanyang sasakyan at tuluyang naglaho sa trapiko. Alam ko, habang buhay siyang magiging bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi habang ako ay malaya na. Sa wakas, pagbalik ko sa nabutas, ang aming munting komunidad ay tila isang perlas sa gitna ng dating putikan. Ang Shelter Cocoon School na aking idinisenyo ay puno na ng ingay at tawanan ng mga bata. Ang bawat pader nito ay matatag, hango sa mga aral ng bagyong aming hinarap. Mama, tingnan mo, natapos ko na ang drawing ko. Ang tinig ni Bituin ay tila isang himig na nagpapainit sa aking kaluluwa. Binuhat ko ang aking anak, ang kanyang balat ay malusog. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang krayola. Gumuguhit ng isang bituin sa ibabaw ng isang bahay. Lumapit si Rafael sa amin. Bitbit ang ilang mga dokumento para sa aming susunod na proyekto. Walang engrandeng pangako ng kasal. Walang mga mabulaklak na salita. Sa halip, isang seryoso at mapagkakatiwalaang pagtango ang ibinigay niya sa akin. Isang hawak sa siko na nagsasabing narito siya bilang aking katuwang sa pagbuo ng pangarap ng iba. Ang aming ugnayan ay hindi itinayo sa bugso ng damdamin, kundi sa respeto at sa parehong layuning maglingkod. Nakatayo kaming tatlo sa balkonahe ng aking sariling tahanan, isang bahay na hindi gawa sa ginto o marmol, kundi sa pag-ibig, katotohanan at dangal. Naramdaman ko ang init ng maliit na kamay ni Bituin na nakahawak sa aking palad. Ang bawat lamat sa aking puso ay napuno na ng semento ng pag-asa. Doon ko natanto ang tunay na kahulugan ng isang walang hanggang tahanan. Hindi ito ang mga toreng abot-langit na itinayo sa kasakiman. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan malaya kang huminga, kung saan ang iyong dangal ay hindi kailanman mayuyurakan at kung saan ang iyong mga anak ay lumalaking ligtas sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Napangiti ako habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ang bituing galing sa putik ay hindi na lamang nagniningning. Siya na ngayon ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng mga nawawala sa dilim. Tapos na ang bagyo. Ang langit ay tahimik. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking kaluluwa ay sa wakas ay nakauwi na. Dahil sa bawat pagkawasak, palaging may pagkakataon para sa isang mas matibay at mas masiglang muling pagtatayo. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong lahat na nanatiling nakikinig at nakisabay sa bawat pintig ng puso ni Tala
hanggang sa huling kataga ng kwentong ito. Hindi madaling tahakin ang landas na puno ng pait at pagtatraydor, ngunit ang inyong pakikinig ang nagsilbing lakas upang matapos ko ang bawat pahina. Habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon sa ilalim ng ulan sa nabutas, lalo na ang bahagi kung saan sa pilitang kinuha si Bituin mula sa mga bisig ni Tala, gumuho rin ang aking mundo. Ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang mga tahi at ang bawat patak ng kanyang luha na humahalo sa putik. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng aking imahinasyon. Hango ito sa mga totoong tinig ng mga kababaihang aking nakilala na dumaan sa nagngangalit na apoy ng buhay ngunit nanatiling matatag at nagniningning. Ang bawat sugat na dinanas ni Tala ay tila isang maliit na butil na itinanim sa madilim na lupa. Masakit man ang mabaon sa dilim at mapagtakpan ng dumi, doon naman nagsisimula ang pag-usbong ng isang bagong buhay na mas matibay kaysa sa dati. Ang tunay na mensahe ng kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa sarili at ang lakas na bumangon para sa mga taong mahal natin. Bago tayo maghiwalay, nais kong iwanan sa inyo ang isang tanong na naglaro sa aking isipan habang binubuo ko ang wakas ng kwentong ito. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni Imelda at ang habambuhay na pagsisisi ni Caspian para sa lahat ng pasakit na ibinigay nila kay Tala? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, kaya mo rin bang magpatawad ng ganoon kalalim sa gitna ng iyong tagumpay? Sana ay nag-iwan ang kwento ni Tala ng isang munting ningning sa inyong mga puso, tulad ng isang ilaw sa dulo ng mamahabang kalsada pagkatapos ng bagyo. Kung naantig ang inyong mga damdamin, paki-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Iwanan din ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat salita ninyo ay mahalaga para sa akin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at katarungan. Ingatan ninyo ang inyong mga puso.